Hello po sa inyo. Tawagin na lang akong Cristel, taga Dasmariñas, Cavite. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo itong karanasan ko sa bahay na nilipatan namin ng fiancé ko. Yung bahay na yon ay isang rent-to-own at binabayaran namin yon ng fiancé ko monthly. Habang ako yung nagtatrabaho sa mall ay siya naman nasa ibang bansa. Bago siya umalis ay naglipat na muna kami nang sa gayon ay may tutuluyan na siyang sariling bahay dito sa Luzon kapag uuwi siya. Taga-Antique po kasi siya. Ilang araw lang ang nilagi niya noon sa bago naming bahay bago siya ng ibang bansa. Pinapasamahan naman niya ako sa kapatid kong babae, pero ako ang may ayaw dahil hassle pa yon. Imbis na pwedeng kumain na lang ako sa labas bago umuwi, kailangan pang magluto kapag may kasama ako. Nung unang gabing wala akong kasama ay hindi ako nakatulog ng maayos. Doon ko palang naramdaman na namamahay ako dahil wala akong katabi. Kaya nanood na lang ako ng movie sa laptop ko. Habang nagpapaantok at naatutok lang sa pinapanood ko, narinig ko na may mahinang langit-ngit ng pinto. Napatingin ako at nagtaka dahil nakabukas na yung pinto ng kwarto ko. Sa isip ko ay baka nakalimutan ko lang isara at ilak. Nagpasya na akong matulog noon kaya pinatay ko na yung natitirang bukas na ilaw. Hindi pa yata nangangalahating oras sa tulog ay nakarinig ako ng ingay. Nanggagaling yon sa labas sa may sala. Yung bahay nga pala namin ay 2 floors at 2 kwarto sa itaas. Isa doon yung ginagamit ko. Nasa baba ang sala namin na may mahabang sofa kaharap ng TV. Narinig ko noon na parang nakabukas yung TV. Marahan akong bumangon at sumilip sa baba. Napamura na lang ako nang makita kong bukas nga yon. Nang bababain ko na sana para patayin ay bigla naman yung namatay. Napatakbo na ako pataas papasok ng kwarto ko. Nilako yung pinto at nagtalokbong ng kumot. Paulit-ulit pa akong napa-sign of the cross at nagdasal. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Nang tinan ko yung oras ay mag-aalas 11 pa lang. Tinawagan ko si nanay. Sinabi ko sa kanila na natatakot ako sa nilipatan naming bahay. Para kasing may ibang tao. Sinabihan nila ako na wag daw magpapatay muna ng mga ilaw. At yun nga yung ginawa ko. Pinagoon ko yon. Sa sala, kubeta, pati sa kusina. Sinabihan ako ng kapatid ko na mag-video call kami hanggang sa maatulog kami parehas. Yun nga yung ginawa namin. Hindi kami nagpatay ng tawag. Nakikita namin ang isa't isa. Hanggang sa maatulog na nga kami ng parehas noon. Pero nagising daw siya nang bigla daw niyang naalala na nag-uusap pa daw kami. Pero nakita niyang tulog na ako. Ganun na lang daw yung pangingilabot ng kapatid ko. Kahit nga ako ay nagsitayuan yung mga balahibo ko hanggang ngayon dahil sa kwento niya. Ang sabi kasi ng kapatid ko ay pilit daw niya akong ginigising dahil may nakita siyang katabi ko sa higaan. Pero hindi na raw niya nakayanan yung takot kaya pinatay niya yung tawag. Tinawagan niya ako sa cellphone. Doon nga ay pupungas-pungas akong bumangon at sinagot yung tawag niya. Sinabi niya sa akin na magpapahatid daw siya sa kuya namin at sasamahan niya ako. Pero nang dumating sila ni kuya ay hindi pa niya ito pinaalis at samahan niya raw kami. Hindi pa siya nagkwento noon para daw hindi kami matakot. Kinabukasan pa siya nagkwento. Talagang hindi na nawala yung kilabot ko noon buong araw. Agad kong pinaalam yon sa fiancé ko. Sayang naman daw kung hindi na namin kukunin yung bahay. Kaya nagpadala siya ng pera para ipabless yung buong bahay at sinamahan na rin ako pansamantala ni na kuya at kapatid kong babae. Pero paminsan-minsan ay may nagpaparamdam pa rin noon, sir. Kaya ang ginawa namin ay nag-imbita kami ng mga kamag-anak o kaibigan para lang mag-ingay sa bahay. Halos gabi-gabi kami nagpapatugtog, nagtatawanan at nagkakantahan. Hindi balik akong mabwisit yung mga kapitbahay namin pansamantala. Ang importante ay mabwisit yung multo o kung anumang nilalang yun at umalis na sa bahay namin. Mukhang ganun nga yung nangyari. Dahil 2 years or more matapos naming maalipat dito sa bahay at may magparamdam
So far ay wala pa naman ulit nagmumulto. Hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira. Hello po sa inyo, sir, at sa mga listeners. Ako si Candice from Iloilo, silent listener nyo. Naniniwala po ba kayo sa tinatawag nilang hukluban? O yung iba mas tinatawag nilang matandang hukluban? Ako dati, hindi ko pinaniniwalaan yung mga ganitong nilalang. Para sa akin ay normal lang naman silang tao na matanda at naakuba. Ganun din naman kasi yung itsura ng kinalakihan kong lola. Pero hindi siya tinawag na hukluban dahil sa kuba na siya. At isa pa, mabait yung lola ko. Hindi tulad dito sa nakilala ko. Nang magtrabaho ako sa isang mall sa isang city sa Iloilo, ay nagpa siya ako noon na maglipat ng boarding house malapit lang doon. Dati kasi ay nagtatrabaho ako sa karinderiya pero nagsara yon. Kaya napilitan talaga akong maglipat ng matitirahan. Doon ko nakilala yung isang kapitbahay na ubod ng sungit. Matanda na yon at naakuba na. Mabait ang unang approach ko sa kanya dahil nadadaanan ang bahay niya kapag papunta o paalis ng boarding house. Iskinita lang kasi ang dinadaanan namin at nagkataon noon na andoon siya sa daan nang padaan ako. Nag-excuse me na pa nga ako para makadaan. Pero nagulat ako nang bigla siyang namewang sa harap ko at sinabihan akong hindi makapaghintay. Kung ano-ano pa yung mga sinabi niya sa akin. Nadamay pa yung ibang kabataan na nananahimik. Pero humingi na lang ako ng dispensa. Isang araw noon ay nagkataong day off ko. Nagkayayaan kami ng dalawang kaibigan ko na gumala. Sinundo nila ako. At sakto nang padaan kami sa bahay niya ay nagtatawanan pa kami at nagkukwentuhan. Bigla na lang kaming nakarinig ng pagmumura. Sunod ay sinabihan niya kami na mga walang delikadesang klase ng mga babae. Maharot pa raw kami. Napatingin kami sa pinto ng bahay ng matanda at andoon siya. Kahit kuba ay nakapamewang siya at pinanlilisikan kami ng mga mata. Dinuro pa nga niya kami at sinabihang huwag maingay at nagpapahinga siya. Kahit medyo may inis na akong naramdaman noon ay pinili ko na lang ng mag-sorry para hindi na humaba pa. Pero naghihingi na kami ng paumanhin ay narinig ko na may sinasabi pa siyang parang hindi ko na kayang lunugin. Tatagalugin ko na lang para agad na maintindihan ninyo. Ang sabi niya, palibhasa'y maharot at pinabayaan ng mga magulang kaya mga bastos at walang modo. Nagpintig talaga yung tenga ko noon, lalo at nadamay pa yung mga magulang ko. Hindi ako nakatiis at sinabi ko na, sorry lola ha. Hindi na mauulit. Pero sana wag niyo naman kaming pagsalitaan ng masama. Mahina rin nung nagsalita yung isang kaibigan ko na kung ano raw yung ikinapangit ng muka, mas dumoble pa yung pangit ng ugali. Matandang hukluban. Mahinang sabi naman ng isa kong kaibigan. Pinagsisiko ko nga sila noon pero nanggigigil na raw sila. Nakita kong umismid lang ito at muli kaming dinuro isa-isa. Sabi niya, kayong tatlo, sisiguraduhin ko na pagsisisihan ninyo yung pagsagot-sagot nyo sa akin. Tapos ay tumalikod na. Sakto, nasa labasan na kami noon at nag-aabang ng masasakyang tricycle. Nang sabay-sabay na lang kaming nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Namilipit din kaming tatlo sa tabi ng daan. Buti at may dumaang tricycle. Pinasakay kami at dadalhin daw kami sa ospital nito. Malapit lang naman yung ospital doon sa boarding house ko. Pagdating doon ay agad kaming dumiretso sa emergency room. Kinunan kami ng test at nilagyan ng swero. Nang nasa ward na kami ay kinausap kami ng doktor. Maayos naman daw lahat ng test namin, baka hindi lang natunawan. Kaya kinahapunan ay nilabas naman kami. Pero ramdam ko pa rin yung pamayat-mayang pagkirot ng tiyan ko. Nang pauwi na ako ay napalingon ako sa bahay ng matanda. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Andoon siya sa may pinto at parang inaabangan talaga ako. Nang dumaan ako ay saktong nakatingin din siya sa akin.
Bigla ako nitong hinisihan ng nakakakilabot. Sabay pinandilatan ako ng mga mata at tagham pa nga yun nang tumalikod sa akin. Hindi ko alam bakit bigla akong kinabahan. Yung tingin ko kasi sa matandang yun ay mas lalo siyang pumangit nang hisihan niya ako. Yung para bang may pahiwatig yung mga tingin niyang yun. Nang nasa boarding house na ako ay napansin ako ng isang may katandaan ring boarder doon. Putlang-putla daw ako at may kakaiba daw talaga sa akin. May nakita na raw siyang katulad ko. Napansin pa nga niya na parang lumaki yung tiyan ko. Sa totoo lang ay wala pa akong kinain noong mga oras na yon. Sinabihan niya akong uminom ng maligamgam na tubig na may asin. Pero kinagabihan ay ginising ako ng parang namumukaw na boses. Malalim yung nagaralgal at parang namamaos. Pagbangon ko ay parang may biglang dumagan sa akin at pabagsak akong inihiga ulit sa higaan. Alam niyo yung parang tinulak ng biglaan nang nakahawak sa dibdib. Ganoon yung pairamdam ko kaya nagulat ako. Nakadilat ako at naramdaman ko talaga yung naadagan sa akin pero hindi ko nakikita. Sunod ay narinig ko na lang na may bumulong sa tenga ko. Nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok at nilamig bigla. Pigil ko pa yung pag-iyak ko kahit takot na ako. Napapikit ako ng madiin nang maramdaman ko na may sumasakal sa akin. Pero pagdilat ko ay nakita ko na sinasakal ako ni Manang, yung nakatira din sa boarding house namin. Naguguluhan ako noon. Sa takot ko ay nakalimot ko siya at biglang naitulak. Sabay nagtatakbo ako palabas ng kwarto. Ganun na lang yung pamumutla ko nang maasalubong ko si Manang. Mukhang nagulat din sa itsura ko. Bakit daw gising pa ako? Bigla ko siyang sinumbatan kung bakit siya nananakal at kung papaanong naroon na siya gayong nasa kwarto ko pa siya nang lumabas ako. Hindi raw niya ako sinakal at lalong hindi siya pumasok ng kwarto ko. Pinakalma niya ako. Sinabi niya na baka binabangungot lang ako. Pero sabi ko sa kanya na totoo at malinaw ko siyang nakita. Baka pinaglalaroan lang daw ako ng nilalang na may galit sa akin. Kailangan ko raw na magpatingin sa isang mediko. Kung gusto ko raw ay samahan niya ako. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng medikong pinagdalhan sa akin ni Manang. Isinumpa raw ako ng isang hukluban. At buti nga raw, hindi ako dinuro noon ng kamatayan. Sabi nila sa isang kumpas lang daw ng kamay o daliri ay pwede akong mamatay. Kung kilala ko raw ang may gawa nun sa akin ay makiusap ako at humingi ng tawad. Sa kanya rin daw ako magpagamot at magpatanggal ng sumpa niya. Wala akong ideya noon sa mga sinasabi ng mediko. Pero tinanong ni Manang kung may nakaaway o may nakasagutan daw ba akong matanda. Ang naalala ko lang ay yung matanda doon sa dinadaanan namin. Nagulat si Manang. Tinanong ko sino yung tinutukoy ko. Matagal na raw napatay yung matandang nakatira doon. Masungit raw ba yun at palaging nagmumura? Bali-balita din na sinusumpa daw nga nun yung mga nakakaaway niya. Pero namatay daw yun sa sakit na sinabi ay parang pinakulam. Kinilabutan ako ng sobra sa nalaman. Paano nangyaring patay na yung matandang yun? Pinapunta ko pa doon yung mga kaibigan ko dahil sinakitan din sila ng tiyan katulad ko nung nakasagutan namin yung matanda. Pero ang pinagtataka ko ay wala naman daw silang nakasagutang matanda sa dinaanan namin. May nakain lang daw kami noon na sira at di kami natunawan. Hanggang ngayon ay gulong-gulo ako sa kung anong nangyari talaga. Kung bakit ako lang yung nakakita, nakaranas at nakaalala doon sa matandang hukluban. At kahit siguro kayo ay nagtataka din kung papaanong nangyari yon na nasabi kong nakita yon ng mga kaibigan ko at kung papaanong gumaling ako gayong sinumpa ako nun. Ng mga panahon na yon, sobrang down ako at namumroblema sa pera. Biglaan nagsara yung karinderya na pinagtatrabahuhan ko at baguhan lang ako sa mall. Bayaran sa boarding house, sa matrikula ng kapatid, sa gamot ng mga magulang ko. Kumbaga nagkasabay-sabay na. Bilang panganay ay naging kargo ko lahat yon. Hindi ko pinapahalata pero nakaranas ako ng matinding anxiety.
Hindi ko alam kung lahat ng nakita ko ay dahil totoong nagpakita yon sa akin o dahil sa sobrang pagka-down ko at imagination ko ang lahat ng yon. Pero sabi ni Manang ay maaaring totoo ang lahat ng nakita at naranasan ko. Siguro ay sinamantala ng kaluluwa na matandang yon na vulnerable ako, kaya ako yung napili niyang pakitaan. Baka raw may balak ito sa kaluluwa ko o naghahanap ng mapaglalaruan. Kailangan ko raw magtirik ng kandila para sa kaluluwang yon at magdasal. Umuwi din daw muna ako sa amin at magpahinga. Walang problema na walang solusyon. Sumunod ako sa mga payo ni Manang. Umuwi ako at nagpahinga. Humingi ako ng tulong sa mga kapatid ni Nanay. Simula noon ay hindi na nagpakita yung matanda. Umayos-ayos na rin yung pakiramdam ko. Akala ko talaga noong mga panahon na yon ay nasisiraan na ako. Pero kapag naiisip ko yung karanasang yon, alam kong totoo ang lahat. Magandang araw sa inyo, sir, at sa mga nakikinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Anet. Itong kwento ay masasabi kong kakaibang karanasan at medyo naiiba kesa sa mga kwentong nailahad niyo na. Dapat ay hindi ko na ito ikukwento o kaya ipapaalam pa sa iba. Pero dahil gusto ko rin makakuha ng advice at opinion, ay sinubukan ko itong ipadala sa inyo. Taga-Aklan po pala ako at 38 years old. Nangyari ito 8 years ago. Mahilig ako nung magdadalo sa mga piyestahan kasama ang mga kaibigan ko. Kung saan-saan kami nakakarating nun. Minsan pa nga ay inuumaga na kami na uwi dahil naiimbitahan kaming uminom. May napuntahan akong piyesta sa isang baryo sa isang bayan dito sa Aklan. Medyo malayo lang yung binahe namin kaya ginabi na kami ng dating. Kakaunti na lang ang tao doon sa bahay ng kakilala ng kaibigan ko. Kaya solo namin ang handa. Doon na rin kami pinatulog. Nag-inuman kami hanggang madaling araw. Mga bandang alas 8 ng umaga ay bumiyahe na kami pa uwi. Pagdating ko sa bahay ay sumakit yung sikmura ko. Akala ko ay dahil sa ininom namin at acid lang. Kaya uminom ako ng Kremil S. Pero natapos na lang ang araw at hindi pa rin nawawala yung pananakit ng sikmura ko. Na-ospital ako noon, Sir Bob, at sabi nga ay tumaas lang yung acid ko. Nawalat talaga ako ng ganang kumain at hindi rin gaanong makatulog. Parang may umiikot-ikot kasi sa loob ng sikmura ko. 3 days akong na-confine at pagka-discharge ay niresetahan ako ng gamot. Pero parang lumala pa nga yung nararamdaman ko sa sikmura. May gusto akong kainin pero hindi ko makain dahil wala akong gana. Ako lang naman yung nakaramdam ng ganon, kaya nagtaka yung mga kaibigan ko. Hindi naman daw marami yung nainom ko, kaya hindi sila makapaniwala kung bakit hindi pa rin nawawala yung pananakit ng sikmura ko kung acid lang talaga yon. Baka raw may sakit na ako. Kaya naman nagpa-lab test ako. Lahat ay normal, Sir Bob. Pinagpatuloy ko na lang yung pag-inom ng gamot. May kapitbahay kami noon na may paupahan at bakante. Isang araw ay minigdipat doon na mag-asawa. Buntis yung babae at malaki na ang tiyan nito. Tawagin natin siyang Isabel. Palakaibigan si Isabel kaya napalapit agad siya sa mga kapitbahay namin at kahit na rin sa amin. Lalo na at buntis siya ay parang na-excite din kami na magkaroon ng baby sa kalye namin. Hindi ko alam noon, Sir Bob, kung bakit gustong-gusto kong nakikita palagi si Isabel. Hindi sa natutuwa ako na dahil masarap siyang kausap at kasama, kundi dahil parang natutuwa akong makita yung tiyan niya. Nakakaramdam ako ng kakaibang excitement noon sa tuwing napapatingin ako sa tiyan niya. Hindi ko alam, sir, pero parang natatakam ako. Naglalaway ako. May gusto akong kainin pero hindi ko alam kung ano. At hindi ko rin alam kung bakit sa tuwing nakakaramdam ako ng gutom ay gusto kong makita si Isabel. Hanggang sa isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kausap ko siya noon.
Pero hindi naaalis yung mga mata ko sa malaking tiyan niya. May gusto akong kainin na wala sa tindahan o saan mang kainan. Andun lang mismo sa harapan ko. Hindi ko natiis at bigla ko nalang hinawakan yung tiyan niya. Nagulat pa nga siya noon, pero bigla siyang napatayo nang makita niyang tumulo yung laway ko. Agad akong tumalikod at pinahiran yon. Pero panay pa rin yung tulo, kaya tinakpan ko na yon ng kamay ko at nagpaalam na. Sinabi ko na lang na tumutulo kasi yung sipon ko. Nang maarating ako sa bahay ay natigil rin bigla yung paglalaway ko. Pero sobrang nag-albruto yung sikmura ko. Kaya nataranta na ako noon sa paghahanap ng pwedeng kainin. Pero walang pagkain ang naapagpatid ng gutom ko. Kahit nga tubig ay hindi kayang gamutin yung uhaw ko. Naiiyak na ako sa sobrang desperasyon na nararamdaman, pero hindi ko pa yun pinapaalam sa mga kasamahan ko sa bahay. Sobrang sama ng pakiramdam ko na hindi ko alam kung anong gagawin, kaya nagkulong ako sa kwarto. Halos magwala na ako sa samot-saring nararamdaman ko. Kumakalam yung sikmura ko at may gustong gawin, pero umaayaw yung isip ko. Isang gabi ay inabot talaga ako ng sobrang gutom at hindi ko na napigilan yung sarili na pumunta sa bahay ni Isabel. Natutulog na sila noon at naapatay ang mga ilaw. Tanda kong pinipilit kong buksan yung bintana nila at madungaw si Isabel. May nararamdaman akong parang may gustong kumawala sa katawan ko noon, lalo na sa bibig ko. Kaya dali-dali akong nagtatakbo papasok ng kakahuyan na nasa dulo pa ng likurang bahagi ng bahay namin. Gusto kong sumuka pero wala namang lumalabas. Ganun na lang yung kilabot ko nang may marinig akong ik-ik. Parang malapit lang yon sa akin dahil malayo ang tunog. At habang humuhuni siya ay lalo lang tumitindi ang paghilab ng tiyan ko at ang pakiramdam na parang may lalabas sa katawan ko. Napabadaing na ako sa sakit. Grabe na rin yung pagtulo ng laway ko. Gusto ko nang balikan si Isabel. May gusto akong kunin sa kanya na makapagpapapawi ng gutom ko. Hindi ako nakatiis at muling bumalik sa bahay nila. Nang marinig ko ang boses ni nanay na tinatawag ako, napansin siguro ng kapatid ko na wala ako sa higaan. Nataranta ako nang nasa labas na sila ng bahay at hinahanap ako. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa kwarto sa ilang hakbang lang noon, sir. Hindi rin nila ako napansin. Pagbalik ng kapatid ko ay nagulat pa siya pagkakita sa akin. Saan daw ako galing at bakit ang dumi ng mga paa ko? Hindi ko na malayan noon na nakayapak lang ako. Hindi ako makapagsalita dahil nanginginig pa rin ako sa gutom at sagana pa yung pagtulo ng laway ko. Hindi ko alam po anong pumasok sa isip ko at bigla ko na lang sinunggaban ang kapatid ko. Nagsisigaw ito kaya nagising si tatay. Agad niya akong hinatak mula sa kapatid ko. Dumugo yung balikat ng kapatid ko noon. Doon ko pala siya naagat. Sabi ni tatay ay parang asong nauulol daw ako. Sa totoo lang, nung mga oras na yon ay hindi ko na alam yung ginagawa ko. Itinali pa ako ni na tatay hanggang sa umalma ako. Nangihina na yung katawan ko sa pinagsamang gutom at sobrang pagod. Nawalan daw ako ng malay. Nagising akong naagapos pa rin pero wala na yung matinding gutom at paghilab ng sikmura. Tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Hindi agad ako nakasagot. Umiyak na lang ako ng umiyak at sinabing hindi ko na kaya. Lalo na kapag nagutom ako at hindi naman nabubusog sa mga kinakain. Lalo lang ako nakakaramdam ng hilab ng sikmura. Sinabi ko rin sa kanila na naglalaway ako sa pinagbubuntis ni Isabel. Napamura si tatay. Paulit-ulit at hindi na rin niya alam ang gagawin sa akin. Sinermonan niya ako na dahil daw sa kaagala ko sa mga piyestahan na yan, nahawaan daw ako, nayanggaw daw ako. Halos lahat na yata ng manggagamot sa amin ay napuntahan na ni tatay. Pero walang nangyari. Kaya dinala pa nila ako sa kabilang bayan para ipagamot. Hindi ko na matandaan kung anong ginawa sa akin para maisuka ko yung pagkaing ginawang panghawa sa akin.
Ang sabi ni nanay ay inorasyonan daw ako at may pinahid sa sikmura ko. Doon daw parang kumibot-kibot ang tiyan ko at maya-maya lang ay nagsuka na ako. Alam niyo yung pakiramdam na parang may tumakas na mabigat na bagay sa katawan ko? Sobrang gaan sa pakiramdam pagkatapos nun. Gutom na gutom ako, kaya pag uwi namin ay nilutuan ako ni nanay ng mga gusto kong pagkain. Nagpahinga ako ng buong araw. Kinabukasan ay lumabas ako ng bahay. Medyo mahina pa yung pakiramdam pero gusto ko ring maarawan at gusto kong subukan yung magiging reaksyon ko pag nakita si Isabel. Nakita ko siya nagpapaaraw kaya nilapitan ko. Tinitigan ko yung tiyan niya. Wala na akong nararamdamang kakaiba. Hindi na ako natatakam sa pagbubuntis niya. Alam ko natanggal na yung pagkakayanggaw sa akin. Pero ang kinakabahala ko ay yung gabi-gabi na lang may humuhuning tiktik sa bahay. Pero nagawa na rin ni tatay ng paraan para maitaboy yon. At ngayon nga ay sobrang okay na ako. Pero paminsan-minsan hindi pa rin nawawala sa isip ko yung naranasan ko. Magandang araw sa inyo, sir, pati na sa mga nakikinig. Ako si Chloe, taga Bacolod. Meron sana akong kwentong gustong ipanarate sa inyo. Tungkol ito sa nangyari sa akin nung bagong lipat pa lang kami ng bahay. Nasa 9 years old ako nito. Nag-iisang anak pa lang ako ni na mama. Madalas, dalawa lang kami ni mama na naiiwan sa bahay dahil may trabaho si papa. Itong nilipatan namin ay nasa unang baryo malapit sa bayan kaya nagtatricycle lang noon si papa pagpapasok ng trabaho. Idadaan niya muna ako sa pinapasukan kong elementary school at dinadaanan din pag-uuwi na siya. Ganun ang setup namin kapag may klase. Pero kapag weekends, kaming dalawa lang ni mama sa bahay. Isang araw sa isang linggo lang kasi ang day off ni papa bilang gwardya. Isang araw noon ay maaga kaming pinauwi dahil may meeting yung mga teachers. Hindi pa ako gaanong maalam sumakay dahil nasanay ako na hatid sundo ni papa. Pero may isang babae noon na sinabing sumakay na ako at dun din daw dadaan yung tricycle sa bagong lipat naming bahay. Inisip ko noon na baka kilala siya ni papa. Pero nung nasa tricycle na ay tinanong niya sa akin kung saan daw ba ako uuwi. Sinabi ko na hindi ko alam yung address pero alam ko naman kung saan hihinto yung tricycle. Pagkakita ko noon sa bakuran namin ay agad akong pumara. Nagtaka ako dahil bumaba din yung babae at hinatid pa ako sa bahay namin. Lumabas si mama at naangiti. Diretso na akong pumasok ng bahay. Ang kwento sa akin ni mama ay tinanong daw ng babae kung anong pangalan ko. Nakita niya raw akong nag-iisa at mukhang namumukaan daw niya ako. Malapit lang daw yung bahay niya sa amin kaya naisipan niyang ihatid ako. Pinapasok naman siya ni mama at inalok ng merienda. Tawagin na lang natin siyang Aling Donna. Nasa late 50s na at ang sabi niya ay doon din daw sa school kung saan ako nag-aaral yung apo niya. Siya daw ang sumusundo at hatid doon. Pero nagtaka ako kasi wala naman siyang kasamang bata nung pinasakay niya ako sa tricycle. Pero dahil bata pa nga ako noon ay binaliwala ko lang. Nagulat na lang ako noon isang weekend ay andoon siya sa bahay namin. May dala raw siyang ulam sabi ni mama. Parang tinanong ko pa siya kung nasaan na yung apo niya. Pero isinama daw ng nanay nito sa bayan. Matagal-tagal din silang nagkwentuhan ni mama. Pero sabi ni mama ay panitingin daw noon sa akin. Kinagabihan ay bigla akong nagigising. Nagugulat ako sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mag-isa lang ako sa kwarto, pero dati kasi ay katabi ko pa si mama. Pero nang lumipat na kami ng bahay ay may sarili na akong kwarto. Siguro ay hindi pa ako sanay na walang katabi, kaya pagising-gising ako. Bumangon ako para sana pumunta ng kwarto ni na mama. Pero natigilan ako nang mapatingin sa bintana.
Gawa sa jealousy na salamin yung bintana namin. Nakasarado yon. Pero may naaninag akong anino na parang naatayo sa labas. May ilaw kasi kami sa labas ng bahay at nagre-reflect yon sa kwarto ko. Kaya mas malinaw kong nakikita yung figura o anino ng tao. Ang nararamdaan ko ay hindi agad ako nakagalaw nun. Akala ko ay anino lang yun ng puno kaya napaatras ako ng marahan. Pero ganoon na lang yung gulat at pagkataranta ko nang bigla yung gumalaw. Nakita ko talaga na parang ibon yung may ibinukang malaking pakpak mula sa likod. Yung paraang nagbubukas ng payong. Wala akong ideya kung anong nilalang yon, pero natakot pa rin ako. Kaya dali-dali ako lumabas ng kwarto ko at pumasok sa kwarto ni na mama. Nagsumiksik na lang muna ako sa gilid ng kama. Pero nagising si mama at tinanong kung anong ginagawa ko doon. Sinabi ko sa kanya na natatakot na ako sa kwarto ko. Hindi lang daw ako sanay kaya takot pa ako. Pero kinuwento ko sa kanya na parang may tao sa labas. Ang sabi niya ay baka nananaginip lang ako. Wala akong nagawa nang ihatid ulit ako ni mama sa kwarto ko. Nanginginig pa ako, nagtalokbong na lang ng kumot. Sa palagay ko ay nakatulog naman ako. Pero nagising din nang may marinig akong parang kalaykay ng manok. Parang sa bubong namin nanggagaling yon. Panay kalaykay ng manok at hindi ako makatulog. Kaya ginising ko naman sina papa. Biglang huminto yung pagkalaykay. Bumalik ako sa kwarto ko at muli sanang matutulog. Nawala na sa isip ko yung nakita ko sa bintana. Pero nang matutulog na ako, dun ko narinig sa dingding yung pagkalaykay. Sa isip ko, pambihirang manok naman yon at ayaw magpatulog. Babangon na sana ako para tabuyin nang makita ko naman yung anino sa labas ng bintana. Tatigil ako sa paglalakad nang makita kong unti-unti niyang binubuksan yung jealousy. Alam niyo yung dahan-dahang pumapasok yung manipis pero nangingintab sa dilim na mga kamay nun. Akala ko pa nga ay daliri yung nakikita kong matulis, yun pala ay mga kukuna. Pilit itong binubuksan yung jealousy pero dahil nakalak sa loob ay hindi agad niya yun nabuksan. Akala ko ay nananaginip lang ako. Pero nang makita ko yon at narinig ko yung mahinang paghinga ng nilalang sa labas, ay sobrang lakas na akong napasigaw. Nagmamadali naman sina mama na maapasok ng kwarto ko. Sinabi ko sa kanila na may gusto magbukas ng bintana. Ayaw pa nga nilang maniwala dahil baka nananaginip lang ako. Pero ayaw ko nang matulog dahil sa sobrang takot. Kaya lumabas ng bahay si papa na may dala pang itak. Pinuntahan niya yung bintana sa kwarto ko. Inilawan daw niya yung dingding at nagulat siya nang may makita siya na parang mga bakas ng kalmot ng kuko. Yari kasi sa hardiflex yung dingding namin. Parang bandang ibaba lang yung concrete. Nilibot pa ni papa yung buong bahay. Doon daw sa may bandang likuran ay nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Pinagmumura daw niya yon at sinabihang susunugin ito kapag bumalik pa. Kinabukasan, araw yun ng linggo at naka-day off si papa. Nagulat daw siya nang paglabas niya ng bahay ay andoon na naman si Aling Donna sa bakuran namin. May dala itong pagkain. Yung una pala niyang dinala ay ginataang isda. Allergic si mama sa gata at ako naman ay hindi gaanong kumakain ng isda. Si papa ay nakakain na bago umuwi dahil saktong nag-overtime siya. Wala pa kaming ref noong mga panahon na yon kaya napanis lang yung ulam na dala niya. Tinapon yun ni mama. Nang makita siya ni papa ay karning ulam naman ang dala nito. At dahil hindi ito kilala ni papa ay tinanong niya kung sino ito. Sinabi raw nito na kaibigan siya ni mama. Pag abot niya ng ulam ay umalis na to. Buti na lang daw at nakita si papa ng isang kapitbahay. Nilapitan daw siya nito at sinabihang huwag kakainin ang binigay na ulam ng babaeng yon. Bali-balita daw kasi sa lugar nila na nahawaan niyo ng pagkaaswang nang umuwi ito galing Samar. Hindi naman daw talaga taga dito sa amin yon. Naapangasawa lang ng taga rito.
Pero may nakakita daw minsan sa babae na umaaligid sa bahay ng isang buntis. At isang beses ay may nakakita naman na bigla itong naglalaway nang makakita ng sanggol. Sinabi ni Papa na may aswang na nanggugulo sa bahay namin. Baka raw ako yung pakay. Talagang pinagdiinan ng kapitbahay namin na huwag kakainin yung ulam na yon kung ayaw daw naming mahawa. Kaya tinapon yun ni Papa sa pagtataka ni Mama. Sinabihan din siya ni Papa na huwag papasukin sa bahay yung babaeng yon at lalong huwag tatanggap ng pagkain mula rito. Siguro ay napansin ni Aling Donna na ilag na sa kanya si Mama. At ako ay sinabihan din nila na umiwas sa kanya. Kaya kapag nakikita ko siya noon sa labas ng school namin ay agad akong nagtatago o kaya sumasama sa mga kaklase ko na kasama ang kanilang mga magulang. Maaga na rin akong dinadaanan ni Papa. Natigil yung pagpunta-punta sa amin ni Aling Donna nang prangkahin na siya minsan ni Papa. Hindi naman siya pinahiya. Pero binantaan siya nito na oras na may masamang mangyari sa amin ay siya ang ituturo at sisisihin niya. Ang balita raw noon ni na Mama, ilang buwan lang ang lumipas ay parang pinalayas yon ng asawa. Kaya bumalik ito ng Samar. Pero may nagsabi rin na may nakakita dito na andoon lang ito at nagagala sa kabilang bayan. Hindi ko alam kung alin doon ang totoo. Pero simula naman noon ay hindi na ito nagpakita o nanggambala sa amin.